3 na main reasons kung bakit nawawalan siya ng gana. And kapag nawawalan ng gana ang isang lalaki sa'yo, ma-fall out of love. At kung na-fall out of love siya, baka ma-fall in love siya sa iba. And magtaka ka na lang kung bakit ganito na siya sa akin, bakit nagbago na siya. And ang worst, nakafocus ka sa kanya na siya yung problema. Yun pala, napakalaki din yung factor mo. Kasi baka ganito yung ginagawa mo sa kanya. Ganito yung nare-receive niya from you. Yun yung i-share ko na 3 bagay sa video na ito. At para maagahan natin hindi mangyari yun, panoorin mo hanggang sa last part. Let's go! Number 1 na reason kung bakit ang isang lalaki ay na-fall out of love. Because of being unappreciated. You know, kaming mga lalaki, we love to provide. We love to become your hero kasi yun yung pinaka-nature namin. Yun yung nasa genes na namin yun. That we are the provider ng isang family. And ang pinaka-fuel lang sa amin, nagbibigay sa amin ng lakas is that kapag na-appreciate nyo. Yung the more na na-appreciate mo, the more na nakikita mo yung ginagawa namin sa inyo, mas lalo kaming ginaganahan. Kasi sometimes para kaming bata. Ang isang bata, the more na na-appreciate mo, the more na sinasabing, very good anak ko, very good my dear, very good beloved, or sweetie, very good my son, my daughter, the more niya na ginagalingan, the more siya na nag-isip ng mga bagay just to make you happy, is ganun ang isang lalaki po. The more na nakikita mo, the more na na-appreciate mo, the more na sinasabihin mo, I'm very proud of you, aking mahal na asawa, salamat sa ganitong ginawa mo, salamat sa ganito. Ikaw lang yung lalaking kayang nagbibigay o kayang makapagbigay sa akin ng ganito. The more na ginaganon mo siya, the more siya na ginaganahan. The more siya na mas ginagalingan. Pero kung wala, as in wala, trust me, mawawalan niya ng gana. Sino ba namang tao ang balaging nag-e-effort para sa'yo, nagbibigay para sa'yo or something, you know, tapos hindi mo nakikita, hindi mo na-appreciate, of course, mawawalan ng gana. Of course, mapupunta siya sa mga tao na nakakikita ng kanyang value, nakaka-appreciate sa kanya, and magtaka ka na lang, bakit niya ginawa yun sa akin? Nakafocus ka sa kanya kung bakit niya ginawa, hindi mo nakita na baka ikaw pa lang yung factor. So, ngayon alam mo na, ano po, matuto tayong mag-appreciate. Tandaan mo yan. Number 2, continuously rejected from sex. This is one of the biggest factor, especially sa mga mag-asawa, kung bakit nawawalan ng gana ang isang lalaki na mag-provide sa'yo, magmahal sa'yo, dahil sa palagi mo siya, palagi po, hindi ko po sinasabing isang beses, dalawang beses, kundi palagi mo siyang nire-reject whenever na gusto niya ng sex. Sa amin po, ang sex is not just wants, it is needs. Kumbaga, nasa nature na namin to crave sex and sex and sex sa partner namin. Kasi in that way, dyan namin i-express yung sarili namin at dyan namin i-express yung pagmamahal namin. Trust me, ang isang lalaki napakasimple lang. The more sex sa kanya, the more na mas mag-e-effort siya. Okay, alam ko naman na marami naman mga away sa akin. Sabi niya, kuya, binigay ko ng lahat. Palaging sex sa kanya pero iniwan niya pa rin ako. Hindi lang naman sex kasi ang factor kung bakit mag-stay ang isang lalaki sa'yo. Napakarami pa. Pero hindi natin masasabi or huwag nyo sanang isipin na hindi mahalaga ang sex sa amin. Mahalaga po. That is why I'm always encouraging you to discover or to do something about your sex life. Discover some position, discover or do something na kakaiba naman sa sex life nyo, sa ginagawa nyo para may bago na nangyayari sa sex life nyo. Hindi yung boring lang na ganun lang, panay missionary na lang. You know, discover something, do something para mas yung excitement mo, yung enjoyment ng relation, ng sex life nyo is that ma-maximize. Huwag masyadong close-minded pagdating nandyan. Huwag masyadong, religyosa pagdating ng ganyan because that's a gift from God. I know na marami sa inyo, bakit in-involve niya? Ginawa tayo na may ganyan para i-enjoy natin. So, gawin natin ang the best natin. I-maximize natin.
And para sa amin, the more na nire-reject nyo kami from sex, the more na mas nasasaktan kami. Yung masculinity namin nasasaktan. Hanggang sa point na nawawalan na siya ng gana. And wag ka nang pagtaka kung bakit nakita mo siya or nabalitaan mo or nalaman mo na meron na siyang ibang kasex, ng babae na siya. Nahuli mo siya na may iba na. Nahuli mo siya sa hotel. Huwag kang magtaka. Because hanapin niya talaga sa iba kung hindi mo yung binibigay sa kanya. Of course, alam ko na naman ang babato nyo sa akin. Kuya, ganito naman kasi. May regla ako or, hindi maganda yung pakiramdam ko. Of course, kaya nga sabi ko, continuously. Okay? Of course, pinag-uusapan nyo yun. Of course, inaayos nyo yun. Pero yung point ko dito is that, kung ayaw mo talaga, is that ayaw mo na ng sex. Hindi mo isipin na, hindi mo na pagmamayari yung katawan mo. Sometimes, piliin mo na lang na pasahiyahin yung partner mo kasi mahal mo rin siya. Dahil gusto mo siya na maging masaya. At hindi yung sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi yung feeling mo lang yung kinoconsider mo. Of course, alam ko na naman, ang iniisip nyo ngayon, hindi naman niya kasi inaayos yung, panlalandi niya sa akin, yung approach niya sa akin, gusto niya, pasok niya agad. Yun yung mga factor na dapat nyong pinag-uusapan, inaayos. Hindi yung problema kasi sa inyo, sa relationship, nakikita ko is that no open communication. Tinatahimik nyo na lang, knowing or hoping alam ng partner nyo ang lahat na nangyayari. Hindi nyo pinag-uusapan yung mga issues na yan. Kaya nasisira. Kaya walang patutunguhan. wala pong maayos kapag hindi kayo nag-uusap na dalawa. Kapag hindi nyo sinusolusyonan kung ano man yung problema. Kapag hindi mo ino-open sa kanya yung side mo. Kapag hindi nyo ito inaayos. But, please, may advise you that don't always reject him from sex. Yun yung isa sa importante sa aming lalaki. Sex. Sex. And sex. Bahala ka. Kung ayaw mo makinig, gawin mo pa rin yung gusto mo. Magtaka ka na lang. Nasa kabilang bahay na siya. Warning ko lang naman sa'yo. Okay? Number 3. Finances. Money. Finances or pera ay palaging common na dahilan kung bakit palaging nag-aaway ang magpartner o naghihiwalay. Or kung bakit maraming issue na nabubuo. Money. Maybe gastadora ka ganun. Or maybe he cannot able to provide for you. Kaya minsan nagigilty ang isang lalaki. Ganun naman yun. Kapag hindi niya nakakaya na i-provide, yung mga kailangan ng anak nyo, that nagigilty siya. And imbes na express niya in a good way, mas lalo niyang dinadaan sa galit, sa bisyo, Yung mga bagay na yun is that dinadaan na lang sa prayer talaga. Or pinag-uusapan yung dalawa. But my point here is that kapag hindi kayo financially stable, yun talaga ang pinaka-common ko bakit iniiwan kayo ng partner nyo or nawawalan siya ng gana sa inyo. Or ganun ka din, especially sa babae, sa kanya. So, ano nga ba ang pinakadapat mong gawin para may iwasan na mawalan siya ng gana or ikaw mismo mawalan ka rin ng gana sa partner mo? Is that, of course, number 1, learn to appreciate. Number 2, sex is life sa amin. So, please, huwag palaging nire-reject. Pagbigyan mo lang siya ng pagbigyan and you will see. Number 3 is that kung hindi niya kaya na ma-provide ang lahat or kung pinagdadamutan kanya financially, then gumawa ka din ng way. Maghanap ng trabaho hanggat kaya, mag-sideline, mag-online, whatever, para lang makatulong sa finances nyo. In that way, I believe, kapag naayos nyo ito, kapag naitaman nyo ito, or kapag nagawa nyo ito, trust me, magiging mas better yung relationship nyo. So that's it. I thank you so much for liking this video, for sharing this video, and for watching this video. God bless.